the entire job is a challenge. There are no easy days in this job. If you deal with 1,600 municipalities, several hundred cities, several thousand policemen, jails, it's not every day is a challenge, and every day is a day of improvement. So there are no easy days. Tatlong bagay ang nais na pagtuunan ng pansin ng bagong Interior and Local Government Secretary na si John Vic Remulla. Sa kanyang unang araw sa pwesto, sinabi ng bagong upong kalihim na uunahin niya ang digitalization ng mga transaksyon sa lokal na pamahalaan para mabawasan ang korupsyon. Making it easier for the citizenry to reach the local government, not through going the formal channels. For the last 100 years, it hasn't changed. Tao pupunta sa munisipyo, magbabayad ng amilyar, kukuha ng permit. We have to start moving towards the digital age. And we have to start a common platform to pay their fees, to pay their taxes, and to get whatever permits they can. It will minimize corruption. Sa aspeto naman ng peace and order, nais ni Secretary Remulla na i-centralize ang sistema sa nationwide 911 response. As of now, everything is piecemeal. Nasa Quezon City, iba sa San Juan, iba sa Makati. Gagawa tayo ng unified 911 system na. We are setting the terms of reference for that, and we expect to build it out by July next year. Para codified na, unified para sa buong bansa. We will start with the urban areas, and then the major tourist areas. At sa issue ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, sinabi ng kalihim na siya mismo ang personal na magsasara sa mga ito. As far as I am concerned, I will get all the list of POGOs and I will personally lock them down one by one personally. Sinabi rin ni Secretary Remulla na aalisin niya ang politika at palakasan system sa Philippine National Police. There are a lot of things and I want to remove the politics from the PNP. I want to make it a merit-based system on who gets promoted and who doesn't. Nangyayari kasi ngayon palakasan eh. Diba? And I've tried my best in my province. Sagot naman ng PNP, may pulisiya na sila para maresolba ang issue sa palakasan para makapwesto. Dito po sa sinasabi po na palakasan po na ang PNP naman po ay may mga existing policies po para po maiwasan nga po nitong mga palakasan, particularly sa promotion po at pagde-designate po ng mga particularly mga senior officers po natin. Meron po tayong existing senior placement and promotion board na mula po yan sa national headquarters, regional headquarters to make sure yun lamang pong mga competent and qualified officers po ang nailalagay po doon sa mga key positions. Sinabi rin ni Secretary Remulla na bibigyan niya ng karapatan ng mga mayor na mamili ng mga chief of police na nais nilang ipwesto sa kanilang bayan. In my experience, and I will share with you, doon ako na pinakahirapan ng governor ako. In my first 3 terms as governor, I was never given a chance to choose who my provincial director was. Pasayain sa akin ng chief PNP, o ito sa'yo. Wala akong magawa. I will respect the rule now of giving it the mayors a chance. Sino gusto din. Sinabi naman ng PNP, may batas na sinusunod ang pambansang pulisya kung saan maaari lamang mamili ang mga alkalde sa pangalan na isusumite ng PNP para maging hepe ng pulisya sa kanilang lugar. Provided din po sa existing laws po natin na yung ating mga local chief executives ay binibigyan din po ng poder para mamili po based po doon sa shortlist na isinusumite po ng PNP kung saan pwede po silang mamili doon po sa ibibigay po nating pangalan. But as much as possible po, ini-insulate po natin ang PNP lalo na po sa political influence sa pagtatalaga po. So ang PNP naman po is open to discuss this with our new SILG. Sa seguridad naman ang mga tatakbo sa susunod na halalan, sinabi ni SILG na pag-aaralan niya kung maaaring pasamahan sa police mobile ang mga kandidato na mag-iikot upang maiwasan ang karahasan at matiyak ang payapang halalan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.